Kaugnay naman po sa Bagyong Francisco, makakapanayan po natin live si Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Charmaine. Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tipakinig. At si Bagyong Francisco nga ay patuloy pang lumakas at mas bumilis habang nandito nga sa may karagatan ng Pilipinas. At huli ngayong namataan sa layong 715 kilometers, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso na maabot hanggang 170 kilometers per hour. Patuloy pa rin yung kumikilos pakanluran, hilagang kanluran o west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo, patuloy yan nakikilos pahilagang kanluran at pagsapit ng Miyerkules, mas hihilaga nga yung pagkilos nito at maaaring makalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Biyernes. Inaasahan din natin na maaari nga itong mas humina pa habang papalabas na nga ng ating PAR. Gayunpaman, nakataas ang ating wind signal number 1 ngayon sa may Batanes, northeastern portion ng Cagayan, including eastern portion ng Babuyan Islands. Kaya sa mga areas po yan, abangan po natin yung malalakas sa pagbugso ng hangin sa susunod na 36 hours. At in terms naman ng mga pag-ulan na dadalhin po nito, sa ngayon ay maaaring makaranas sa malalakas na mga pag-ulan bukas hanggang sa Miyerkules dito sa may area ng Batanes at Cagayan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan, lalo-lalo na nga sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan pa bang direktang makakaapekto ang Bagyong Francisco sa ating bansa at ano-anong mga lugar ang uulanin bukod sa mga nasabi mo na nga? Yes po. So sa nakikita po natin more on dito sa may eastern section ng Northern Luzon, yung makararanas ng direct impact nitong si Bagyong Francisco. Pero so far pa naman po, ang nakikita natin pinakamalalakas na mga pag-ulan dito nga sa may northeastern part ng Northern Luzon, particularly Batanes, Cagayan, and some parts ng Babuyan Islands. Inaasahan ba magla-landfall ito? So sa ngayon po, no, mababa pa rin po yung chance na maglandfall nito. Gayunpaman, kapag mas nag-westward o mas kumanluran pa nga yung track nito, maaaring mas lumapit at mas dumami yung area na maaaring magkaroon ng pagtaas ng wind signal. Magtutuloy-tuloy ba, Charmaine, yung maulang panahon sa bansa dahil sa habagat at ano-ano bang mga lugar ang apektado ng habagat kung sakali at hanggang kailan? Yes po, tama po kayo dahil nga po sa pagkila nitong si Bagyong Francisco sa ating hanging habagat, magpapatuloy po yan sa ating bansa, particularly na nga dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, maging dito sa may Mimaropa, and sa may pagsapit po ng Thursday, nakikitaan natin na medyo babawasan yung mga pag-ulan na dala ng habagat sa Mindanao. Gayunpaman, papatuloy pa rin po yan dito sa may Mimaropa at Western Visayas. Alright, maraming salamat, Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa. Yes po, maraming salamat. Magandang umaga.